Um, Ipalakpak natin yung mga kamay natin. Ayan, umawi tayo ng buong puso, buong lakas sa ating Panginoon. Magbalik tayo ng pasasalamat sa lahat ng Kanyang ginawa sa ating buhay. Sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipagpapalad iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay masabing Diyos ay buhay. Nasa atin si Kristo. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. At ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Isan pa mga kapatid, dumawi tayo. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikaw ay lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Isa pa, lahat ay magsabing, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen. Patuloy po tayo mga kapatid. Sa mga pagkakataon na ito, pwede ba na awitin natin na parang luminit yung kanta na kung gaano mo kamahal ang ating Panginoon, umawi tayo at magpuri sa Kanya. Kaya mga kapatid, lumawin tayo. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman at kailanman hindi tayo mapapalik. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Minsan pa mahal na mahal kita, Panginoon. Huwag tayo mayak, mag-action tayo, okay lang? Mahal na mahal kita, Mabuting tayo, Panginoon. Kailan at kailan may higit tayo mapapalik. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal
Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Tunay nga na ang Diyos sa ating buhay ay napakadakila, makapangyarihan. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagtatayo at siya ninuliti. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal na tulad ko ang lahat. Ginawa mo lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. Sabay-sabay natin ulitin. O Diyos, walang papantay, walang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y tatas, ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo'y iparindig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Nagilain ka sa buhay ko. Aming Hallelujah, Diyos. Diyos, ikaw ang tunay na dakila. Ikaw ang tunay na dakila. Sa mundo, ikaw ang haring nagmahal. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko sa mundo. Sundin ang loob mo, ipanig ang nais mo. Ipanig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nandiyan ka sa amin. Panginoong Jesus,
maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, walang katulad. Minsan ka walang Walang katulad. katulad. Wala nang ibig sa'yo, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos kung Ama, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Ay, palakpakan po natin ang Panginoon. At patuloy po tayo sa pagyuko at pangunahan tayo sa panalangin ng Pastor Jerry. Sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng aming pong buhay, Diyos ng sanlibutan. Panginoon, unang-una po kami po ay nagpapasalamat sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong pagkakataon na naman, Panginoon, upang kami po ay makapagpuri, Panginoon, sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, unang-una pa lang sa traveling grace, traveling mercy, na iningatan mo kami, Panginoong Diyos, sa aming pong paglalakbay, patungo, Panginoon, sa lugarin ito. Naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na ang tanging rason kung bakit po kami nandito ay dahil, Panginoon, sa iyo. Dahil, Panginoong Diyos, ikaw po yung pinaka-greatest foundation ng aming pong church, ng aming pong buhay, ng aming pong puso, ng aming pong pananampalataya. Kaya salamat, Panginoong Diyos, sa buhay, Panginoon, ng bawat isa na nandito, na kung saan, Panginoon, ay nag-share ng kanila pong mga oras sa fun, sa mga activities, at higit lalo, Panginoon, yung bagay na kami po ay magtipon-tipon, makapagbulay-bulay, Panginoon, ng iyong pong mga salita mula pa kahapon, Panginoong Diyos, at ngayong umaga, Panginoon, na makikinig po kami ng iyong pong mga salita. Kaya salamat, Panginoong Diyos, naniniwala ako, Panginoon, na wala man po kami sa aming pong church building, ngunit ang iyong anak po na nagkakaisa, Panginoong Diyos, sa puso, sa pananampalataya. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang presensya mo, ang Espiritu mo, Panginoong Diyos, ay naririto, Panginoon, sa mga oras po na ito. Alam ko, Lord, na ito po ay naihanda mo na basbasan mo na o na-bless mo na, Panginoong Diyos. At handa na po, Panginoon, ang puso, Panginoon, ng bawat isa upang tanggapin, Panginoon, ang mga salita mo, na kung saan ay magbibigay po sa amin ng inspirasyon, ng liwanag, at magbibigay, Panginoon, sa amin ng guide, Panginoon, upang makapamuhay po sa tama, sa matuwid, sa Espiritu, Panginoong Diyos, at katotohanan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na sa oras po na ito, ay patuloy, Panginoon, na kami po ay pag-abuin mo, Panginoong Diyos, pag-alabin mo yung aming pong pananampalataya, yung aming pong pagsunod, Panginoon, sa iyo bilang anak mo, Panginoon, na tinawag. Katulad, Panginoon, ng aming pong mga inawit, Diyos ka sa amin, Panginoong Diyos. Mahal na mahal ka po namin, Panginoon. Kaya alam po namin, Panginoong Diyos, na yung pagmamahal mo ay sobra-sobra pa, Panginoon. Ipinaranas mo, Panginoon, sa iyong pong mga anak. Kaya dalangin namin, Panginoong Diyos, na naman po yung binabalak ng kaaway upang kami po ay ma-distract, upang kami, Panginoong Diyos, ay mawala po sa focus, Panginoon, ay amin po itong itinatakwi, nilalayo, itinataboy at winawasak, Panginoon. At wala pong puwang ang diablo o kaaway upang kami, Panginoong Diyos, ay mawala po sa focus sa pagsamba, pakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy po na pag-asa, patuloy na kapayapaan. Tatapusin na po namin, Panginoong Diyos, ang buwan po ng July, na punong-puno, Panginoon, ng kagalakan, Panginoon, sa aming pong puso. At haharapin na naman, Panginoon, yung panibagong buwan, panibagong pagkakataon, Panginoon, na kami pa po, Panginoong Diyos, ay patuloy na lumago sa pananampalataya, sa Espiritu at pagsunod, Panginoon, sa iyo. Muli, Panginoon, salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so makakapunta po tayo, mga kapatid. So, alam na tayo na komportable ng lugar bago wala tayo sa simbahan. Pero mga kapatid,
narito po tayo para magpatuloy po tayo sa ating pagsamba araw na linggo. At sabi nga, ito ang utos ng Diyos sa atin. Hanapin natin ang karya ng Diyos at kanyang katuwiran. At ang lahat ng bagay ay daragdag ng Diyos sa atin. Hindi lamang po sa lapi, material, kundi ang daragdag sa atin ng Diyos ay kalakasan, pag-iingat, at ano man po yung mga hiling natin para sa kanya. So now mga kapatid, ay ang buhay natin kay Kristo. Alam po natin na ang buhay natin pag na kay Kristo tayo ay masaya. Amen? Okay, hindi naman lahat ay saya. Dahil alam po natin, sabi nga, inaalaw ng Diyos yung mga pagsubok at dumarating sa atin. Inaalaw din ng Diyos yung mga kapigatian. Pero ang lahat ng yun ay pag napagtagumpay natin, kalakasan naman ang dulot ng Diyos. So, kaya ang buhay natin kay Kristo napakasaya talaga. Wala na tayong mahihiling pa. Kasi kapag na-disalign po tayo, kapag na kay Kristo na po tayo, ang daming maaaring problema na kaharapin po natin. Diyan matutuwa ang diablo, mga kapatid. Pero kapag tayo po ay naka-align ng tama sa ating Diyos, asahan po natin na kasama natin lagi ang Panginoon. Gaya ng natin kanina, kasama natin ang Diyos. Saan man tayo maroon? Walang kalugihan, walang pagkatalo pag tayo ay na kay Kristo. Kaya ang buhay natin, mga kapatid, kay Kristo ay masasabi po nating mahirap pero masaya. Mahirap dahil hindi tayo pinapalampas ng diablo sa lahat ng gusto niya. Lalo-lalo pag tayo po ay na kay Kristo. Pag may Kristo tayo sa buhay. Alam nyo, doble, triple ang gagawin ng diablo para ilayo tayo. Para makuha tayo. Para mahirap po tayo pabalik sa Kanya. Iiwanan niya yung alam niya na sa Kanya na. Pero tayo, triple. Hindi lang mga kapatid ang gagawin ng diablo para sa atin. Kaya ihanda mo lang sa sarili mo. Pero sabi ko kanina, napakasaya ang nakay Kristo. Amen? Amen. Kasi wala akong tayo dito. Hindi tayo nagkakakilala kung wala si Kristo sa buhay natin. Tama po ba? Pakpahan nga natin ang Panginoon. At ang ating pong papagal sa umagang ito, buhay na kay Kristo. Buhay natin kung saan ay na kay Kristo po tayo. Ang ating talata natin po pag-aaralan ay nakatala sa John chapter 10 verse 10. 1, Jis. Ang sabi po niya sa wikang Tagalog, dito po sa John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw. Ayaw ng Diyos na malungkot tayo, amen? Malungkot ka dahil wala kang pera. Malungkot ka dahil hindi mo kasama yung jowa mo, hindi dapat malungkot kasi kasama mo si Lord. Palakpakan po natin si Lord. Kaya, ngunit mga kapatid, sa umagang ito, mayroon pong sinasabi sa unang puntos, kumusta po ang buhay natin kay Kristo? Kaya tayo narito mga kapatid, nagkapalakasan tayo, hindi lang kumain, hindi lang po tayo maligo, hindi lang makita natin ang napakagandang ginawa ng Diyos. Kundi taon-taon ginagawa po natin ito, umaraw, umulan, bumagyo, narito po tayo. Dahil ang gusto natin, magpalakasan at lumalim ang ating pananampalataya at matakot si Diablo sa atin. Amen? Kaya dapat po tayo mga kapatid na dapat i-level up po natin, taas ka natin ang atas sa pananampalataya natin. Yung devotion po natin sa Panginoon, yung ginagawa po natin, yung prayer po natin, huwag natin kalilitan yan. Dahil yan ang nagpapalakas sa atin. Huwag yung isipin na yung kapatid mo ay naglulupay-pay, huwag kang makilupay-pay. Huwag yung sinabi ng Bible na kung nagluluksa yung kapatid mo, ay makiluksa ka. Iba na ngayon, mga kapatid. Baguhin po natin yung ating pong pananaw. Kailangan, kapag nalulupay-pay siya, huwag kang makilupay-pay, kundi ikaw ang gamitin ng Diyos para ibangon siya ulit. Tama? Amen. Huwag natin mo siyang hayaan na matumba, hayaan na madapa, hayaan na hindi na makabangon. Tayo po yun ang magkakaisa para tutulungan siya, sasamahan natin siya. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi ang buhay ay kay Kristo, isang buhay na kasiya-siya. Amen? Amen. Bagamat individual ang ating pong buhay. Kanya-kanya tayo. Tayo ang gagawa ng grado po natin. Wala nang iba, kundi tayo. Hindi po pwedeng
ay si pastor na lang ang gagawa ng ganito para sa akin. Hindi. Sa harap ng Diyos, ikaw at siya ang nakakaalam ng buhay natin. Tama? Amen? Hindi po pwede yung iba. Kundi yung iba ay gagamitin lamang para tayo lumago. No? Gagamitin lang tayo para gagamitin yung iba para lumago po tayo. Next, pangalawang puntos, mga kapatid. Ang naisin at hangarin ng Panginoong Hesus para sa iyo ay ang magkaroon ng isang masaganang buhay. Na ayon sa Biblia, isa pa lang sa mga dahilan ng kanyang pagparito. Ang hangarin ng Diyos sa ating buhay, magkaroon tayo ng isang buwan ganap at kasisiyan. Ayaw niya, mga kapatid, na tumingin tayo sa kahirapan. Ayaw ng Diyos na tumingin tayo sa negatibong pagtingin. Ang gusto ng Diyos ay tumingin tayo sa napakagandang ginawa ng Panginoon. At gagawin pa ng Panginoon sa buhay po natin. Amen? Kasi, kagabi sabi ko, nung kami po ay magkakasama yung mga kalalakihan doon sa sabi ko, buhay natin, isa na. No? Bagamat may naghihintay pa, may isa pa. Pero hanggang narito punta sa buhay na ito, isa lang ang buhay natin. Pagkatapos ng buhay natin dito, no? Physically, makabalik yan sa Diyos. Pero spiritually, yan po yung haharap sa Diyos. Hebrews 9:27. Amen? Sa Diyos sa pagkatapos ay tatanungin tayo sa pagharap natin sa Diyos. At ang tanong sa akin, ano ang ginawa natin sa mundong ito? Pag wala tayong ginawa sa mundong ito, pag malayo tayo sa Diyos, pag hindi natin tinanggap ang Panginoon, kapahamakan. Dahil yun naman ang gusto ng Diablo. Ang pagparito ng Diablo ay nakawin, paslangin, at sira tayo sa buhay natin. Pero ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng buhay ng ganap at kasisiyan. Yun ang kanyang dahilan ng pagparito ng Panginoon. Mahal niya tayo. Nakita niya ang salibutan ng kasalanan. No? Pero hindi po siya nangiming bumaba para ipahayag ang kanyang pagmamahal sa atin. John 3:16, di ba? Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at ako. Tayong lahat sa mundong ito na ginawa ng Diyos. Ginawa tayo ni special ng Panginoon. Pero nalayo tayo dahil sa kasalanan. Pero bumabalik ang Panginoon para ipaalala sa atin na mayroong Diyos na lumikha sa atin. Na kailangan bumalik tayo sa presensya ng Panginoon, bumalik tayo bilang anak ng Diyos. At yun ang pagparito ng Panginoon. Dahil sabi niya, ang sino man sumampalataya, huwag nang mapahamak. Yun ang pangako ng Panginoon. Ang sino man manalig, tanggapin si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, hindi na mapapahamak. Ano yung binabanggit na pag ikakapahamak? Yun yung impyerno. No? Pero sabi nga niya, hindi na mapapahamak. Bagpos, pagkakaluban tayo ng buhay na walang hanggan. O, pakitingin mo yung katabi mo. At kapag ngumiti na, ibig sabihin, nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Kasi yung pinangako ng Diyos. Amen. Nakangiti na. Si Russell lang yung ginakangiti. Seryoso. Ngumiti ka naman. Nakapokus kasi. Ninanamnam niya yung Word of God. Magnanakaw na ang hangarin ay gawain ay nakawit ang kasiyahan natin sa Diyos. Patayin ang salungat na magandang kalooban at plano ng Diyos para sa iyo. Yun ang trabaho ni Aling. Di ba? Kaya kapag nagpadala po tayo, kapag lumayo po tayo, kapag nag-backslide po tayo, kapag tumalikod na tayo, kapag hindi na tayo nagpatuloy, hahalakak si Taning. At ang halakak niya, ho, ho, ho. Mas malakas pa. Pero mga kapatid, ito talaga yung hangad ni Diablo sa buhay natin. Ang wasakin tayo. Ang nakawin ang mga salitang natalim sa atin. Ang wasakin at kunin ang relasyon natin sa Diyos. Diba? Sirain tayo. Ibubulong sa atin, huwag kang maliwanag yan. Ibubulong sa atin, lumayo ka na. Mas masarap ang makamundo na binibigay ko sa iyo. Kanya naman ang ginawa ng Diablo sa unang nilulong po natin si Adan at saka si Eva. Amen? Amen? Sabi niya, kainin nyo ito, napakasarap. Malalaman ninyo ang tama at mali. Maliliwanagan kayo. Ganun katuso ang Diablo. At hanggang ngayon, noon hanggang ngayon, ganun pa rin ang trabaho ng Diablo. Hindi siya tumitigil, lalo na kapag tayo ay may Kristo na sa buhay. Hindi titigil yan sa iyo. Kaya huwag mo nang isipin na bakit nangyayari ito sa akin? Bakit nangyayari ito? Kasi
gumagawa ang Diablo, nag-double time, triple time siya para tayo ay sirain. Yun ang trabaho ng Diablo. Kaya kapag tayo po ay lumayo, kapag tayo po ay nagpadala sa Kanya, hindi si Jesus ang talunan, kundi ikaw. Kasi ibinigay mo yung sarili mo sa Kanya. No? Iniwan mo si Kristo. Kaya nga, ayon sa talata, mayroong magnanakaw, ang gawain niya ay pumatay, magnakaw, at manira, umangwasa. Diba? Hello? Yan ang trabaho ni Diablo. Alam na po natin yan. Amen? Yan ang trabaho ni Diablo. Kaya huwag tayong padadala sa kanyang tukso. Kung nararamdaman natin na para bang mayroon na tayong nagagawang pagkakamali, nandyan ang 1 John 1:9. Idulog mo sa Panginoon, Lord, sabi mo, tapat at banal ka na patatawarin ako sa aking mga pagkakasala. Tapat nga, banal ng Panginoon. Buburahin niya ang kasalanan natin. Huwag lang paulit-ulit. Huwag lang sinasadya natin yung kasalanan. Alam mo, ating kasalanan, lumayo ka na. Amen? Para yung Diablo na siya tutokso sa iyo, gumagawa sa iyo para malayo ka sa Diyos o lumayo ka sa Diyos, wala na siya magagawa. Kasi iiwanan ka na, sasabihin niya, sa Diyos para talaga ito. Ganon din ang ginawa niya sa buhay. Kayo ho. Di ba? Ibigay mo lang yung pagkakataon sa aking Diyos kung hindi lalayo. At iiwanan ka ng anak ng siyo. Pero anong ginawa? Pinagbigyan siya ng Diablo ay ng Panginoon. So ang Diablo ay malayang gumawa sa buhay ni Job. Amen? Di ba? Anong ginawa ni Job? Nagpatuloy siya. Anong ginawa ng Diablo? Kinuha niya kayamanan, pinatay niya ang mga anak, no? Iniwan siya ng kanyang asawa at mga kaibigan. Binigyan siya ng sakit na nakakadungog, pangyayaring sakit. Mula talampakan hanggang ulo ng sakit, nagnanana, pero nagpatuloy si Job at ang kanyang sabi, galing ako sa aking Diyos, no? Hubad. Babalik ako sa Diyos na ganoon pa rin. Dahil wala akong dala sa mundo ito. Dapat gano'n ang kaisipan po natin. Amen? Amen? Wala tayong may yayamang ng Panginoon. Pero kapag ginawa po natin, doon masisiya ng Panginoon. Kasi ang kanyang pagparito ay bigyan tayo ng sa buhay na ganap at kasiya siya.